Sa isang liblib na lugar sa Tagaytay, matatagpuan ang isang abandonadong resort na nababalot ng misteryo. Ang lala nito, tingnan nyo. Oh my God. Meron talagang pumapasok dito. What the heck? Guys, malayo na yan ah. Plastic oh, tsaka may foil. Kaking dami. Yan oh. Yan yung delikado kami tao. Diyan gala. Daming foil. Hating gabi na nang pumasok ako dito at ayon sa mga residenteng nakausap ko, multo daw ng batang na aksidente sa motor at tumilapon dito ang nagpaparamdam. Tunuhin tayo sa spot. Bago tayo bumaba, nandito na rin sa taas yung motor na aksidente dito. So yan, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Wasak-wasak yung yung harap oh. Wala na yung gulong kasi tumilapon sila dun papunta sa baba. Dito mismo nakaangkas yung pumanaw. Bata pa daw yung pumanaw. Nakausap ko yung caretaker dito. Bumaba na agad ako at nagsimula na maglibot. So guys, nandito na ngayon tayo sa spot. Kung saan ako nakatayo ngayon, dito mismo tumilapon yung na-aksidente. Kasi dyan sila galing. Na-aksidente dyan sa taas. Tapos dito daw bumagsak. So yan, makikita nyo dito. Puro semento to. Yun yung entrance. Tapos bababa pa tayo dito kasi nandun pa siya sa dulo. Sobrang creepy dito guys. Iba yung vibe. Sobrang lamig. So time check. Oras ngayon dito is 1:33. So mapapansin nyo, meron pang dumadaan kasi sa gilid lang siya ng highway. So dito meron pang bisikleta na naiwan guys. Dahan-dahan lang ako sa pagbaba dahil nababalot na ang hagdan ng mga ligaw na damo at halaman at baka may ahas akong matapakan. Matatanaw mo din dito ang kanilang iba't ibang cottage at pahingahan at pagdating sa gitna, ito ang aking nakita. Medyo may napansin lang ako sa baba, sa daanan. May mga maliliit siya na foil. Yan o, merong foil. Tapos dun sa dulo, hindi natin sure, baka may nagyo silang dati dito na dumaan. Tapos mga dating pumupunta. At nang dumiretso pa ako, Oh my God, ito na yung entrance papasok sa malaking bahay guys. ito na pala ang main cottage nila. Nababalot na ng alikabok at ang ibang parte kinakalawang na. Lawak niya guys. Tapos meron pa ditong 2 kwarto. Pero yung tiles niya, buo pa. Kaso nga lang yung dito sa taas, wala na yung kisame. Tapos tanggal na rin yung ibang parte ng bubong. Tapos ang ganda pa ng disenyo ng nila, pintuan. Hardwood din yung ginamit. So kinakalawang na rin yung mga bakal ng mga parte ng bintana at saka yung sa kisame guys. Bakas na dito ang kalumaan ng ibang parte at nagsitanggalan na ang mga wire ng kuryente. At dito sa gitna, natagpuan ko ang kanilang mga kwarto. Oh my God. Ito siguro yung unang kwarto nila. Tapos yung cabinet. Ito siguro dito nilalagay yung mga gamit. Pero ganun din guys. Wala na rin mga parte ng kuryente. Yung saksakan, tinanggal na nila. Bigla akong napatigil dahil meron akong narinig na kakaibang tunog. Hindi ito rinig sa mikropono pero maya-maya lang. Hindi ko alam kung rinig pero meron kasing dumang. Merong tumutunog dito sa labas. Merong tumutunog dito sa labas. Merong tumutunog dito sa labas. Sinilip ko baka may tao pero wala akong nakita kahit anino. Kaya nagmadali na ako sa paglilibot dito. Okay pa yung tiles guys. Wala pa siyang sira. Ba't yung inabando na to? Tapos itong Meron din akong naririnig na tunog galing sa taas. gagilakad yun ah. Pero hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang sa paglilibot. Yung kisame nila, medyo okay pa. Pero may naririnig akong tumunog. Pero check natin sa taas. Tingnan natin kung simentado yung floor doon. Kaya lumipat na ako agad para tingnan ng kabilang kwarto. Ganun din. Sira-sira na rin dito guys. Wala na rin siyang kisame. Unlike dun sa kabila, sira na yung cabinet dito. Wasak na yung bubungan niya. Pati ito, wala na rin yung kisame sa taas.
So ito lang siya sa loob. Check natin yung labas kasi parang nakita ko meron pang third floor eh. Kaya lumabas na ako agad para tingnan ang ibang parte at para malaman kung saan nanggagaling ang tunog na narinig ko kanina. Marami nagtatanong kung paano ko ba ginagawa ang trade. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Pocket Broker. Ito ang napili ko dahil meron itong 19 million users at meron itong $750,000 monthly trading revenue. At ang gusto ko dito, madali lang mag-register. Ilalagay mo lang yung email mo, ang iyong password at pwede mong gamitin ang promo code ko na JCLX AUG para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link ng Pocket Broker dito sa baba. Sobrang dali lang din mag-deposit. I-click nyo lang yung finance, tapos makikita nyo na dyan ang mga app kung saan nyo gustong mag-top up. So ngayon meron tayo ditong 17,485. So ngayon ito yung bagong yan chart. Tapos maglagay tayo ng 1,000. Pagkatapos nyan, pwede nyo nang pindutin yung green or red. So ako, pipili ako sa green. So pag bumaba siya, pindutin ko na tong green. Yun! So, meron na ngayon tayong 18,405. After nyan, pwede na agad kayo mag-withdraw. Kiklik nyo lang ulit yung finance. Tapos, pili lang kayo kung saan nyo gusto i-send ang balance nyo. Sa Pocket Broker, 0% ang withdrawal fee. So, kung anong nakalagay sa balance mo, yun mismo ang makukuha mo. And for security, gumagamit sila ng bank level encryption para protected ang information ng transaction mo. Kaya kung gusto mo subukan ng Pocket Broker, pwede ka mag-register gamit ang promo code na JCLXAUG para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link ng Pocket Broker dito sa baba. Yun, tara, samahan nyo na ako ikutin. Then guys, dito na ulit tayo sa labas. Yan mapapansin nyo, papalibutan na siya dito ng mga matataas na damo tsaka halaman. So dyan, meron pang gazebo dyan. So check natin dito kasi dito yung daanan papunta dun sa taas. Wala akong makitang hagdan eh. Sa likod banda meron akong natagpo ang hagdan at dito makikita ang ibang parte ng resort na inabandona. Tapos doon siguro CR. Pero napapansin nyo dito, mga ano na yan, halaman, tsaka mga matataas na damo. Tapos dito meron pa silang, siguro ano yan, fish pond. Dito tayo sa likod na bahagi guys. Check natin dito. Tara. Sobrang lawak nito at dito banda matatagpuan ang isa pang palikuran nila. Sira-sira na rin at unti-unti nang nabubulok ang ibang parte. Kaya umakyat na ako agad para tingnan ano pang meron sa taas. Gagi ang ano, ang kihip ng ano nila, apakan. Yan oh, hindi kasya yung sapatos ko. Sobrang ano niya guys. Mahirap pala umakyat dito. OMG. What the heck? So ganun din guys. Terrace din siya. So merong first floor na terrace, tapos ito second floor na terrace. Pero dito, meron pa ulit hagdan. So yun na siguro yung panghuli. Pero dito guys, di lang kasi masyadong kita pero matatanaw na dito yung bundok eh. So check pa natin dun sa taas. At tapos tingnan natin kung meron tayong matatanaw dun sa taas. OMG. Gagi, ramdam ko na ng taas na natin guys. Diyan tayo galing kanina. So guys, dito na tayo sa third floor. Tanaw na dito yung ano, kung saan tayo galing kanina, nandun. Doon tayo bumaba, tapos galing tayo dun. So, dito naman sa kabila, yan makikita nyo dito, ito yung terrace niya sa third floor. Halos okay pa ang ibang parte dito at matatanaw mo ang kagandahan ng kalikasan. Pero nakakapanghinayang na bigla na lang itong iniwan. Oh my god, sobrang taas guys. Hindi lang siya masyadong kita pero yun yung tinuturo ko kanina sa baba. Tapos yan no, kalibel na natin yung puno ng buko. Tapos doon, mga bundok na yan doon eh. Ito lang siya sa third floor pero sobrang ganda. Sayang to guys no, sana may bumili nito. Ang ganda pa naman. Sa kanang bahagi may natanaw akong maliit na gusali kaya bumaba agad ako para makita anong meron sa loob nito. Yun, meron pang ano doon, parang bahay ata pero sira na rin. So ito yung i-check natin. Baba pa tayo. Problema natin, saan tayo dadaan? Medyo creepy lang yung pakiramdam kasi papalibutan na siya ng matataas na halaman. Oh my god, hirap. Uy. So dito na tayo sa first floor.
check natin saan tayo pwede dumaan. So, kailangan doble ingat tayo dito guys kasi tingnan yung madadaanan natin. Dito banda sobrang taas na ng mga damo kaya kailangan magdahan-dahan. Baka may ahas na dumaan. Tabi-tabi po. So yun guys, dito na tayo sa left side. So yun, makikita nyo dun. Mayroon pang siguro chapel nila yan. At dito banda may nakita akong isa pang daanan. Kagi, meron pang daanan dun guys. Yun no, sa gilid. So check muna natin tong isa. Tingnan natin anong meron. Oh shucks, kaging dulas. Guys, kung na-appreciate yung ginagawa natin dito, please do subscribe para marami pa tayong lugar na mapuntahan gaya nito. So malapit na tayo sa goal natin, kaya maraming salamat sa inyo. Tara, check natin to. Ito pala ang storage area nila. Nagsibagsakan na ang kisame at sira-sira na rin ang ibang parte. Sira-sira na rin dito guys. Kasi makita nyo yung mga pinapasok na rin siya ng mga halaman, no? Pati yung mga bintana. So check pa natin dito sa kabila guys kasi may nakita akong daanan eh. Tabi-tabi po. Yan guys, puro na siya pananim dito. Yan o. Pero dito, meron pang terasa. So ito, dyan tayo kanina. Akala ko yun yung first floor. Meron pa pala dito sa baba guys. Ito may hagdan eh. Pero mahirap kasi pag dyan tayo dumaan, baka may ahas. Uy. Dito banda meron akong naririnig na tunog pero hindi ako sigurado kung ano ang may gawa nito. Yun yung mahirap dito kasi hindi natin masyadong maririnig yung tunog kasi may mga dumadaan tsaka may mga so mahirap dito. Tao po. Bukod sa mga tunog meron akong narinig na mga boses ng tao pero wala akong kaalam-alam na magiging konektado ito sa madidiskubre ko sa parteng to. Ano yun? Shucks, may tao. What the heck? Yun yung delikado, mukhang may tao. Bilisan na natin. So dito tayo daan guys. Inakyat ko dahil baka may ahas sa mga damo at dito banda meron akong natagpuan na magpapalala sa aking kaba. Ay, meron dito. Meron pang kwarto guys. Oh my God. Meron pang 2 kwarto dito. Akala ko nung una mga simpleng kwarto lang ang aking makikita pero nang pinasok ko ang loob nito. So check natin dito. Yun, may mga yosi pa dito. So meron dito 2 kwarto guys. So sa right, to sa left. Tapos dito sa gitna, ito yung banyo nila. So unahin muna natin to sa right. Check natin ano meron. Oh my God. Wala na rin siyang laman guys. Lilipat na dapat ako nang bigla akong makarinig ng mga kaluskos. Hindi ko alam kung rinig dito. Meron akong mga narinig na yapak at boses kaya nagmadali na ako agad sa paglilibot. Check na natin sa kabila. Dito, medyo malinis pa guys. Ano? So may yosi dun, no? Ano yun? At dito banda, meron akong natagpuan na hindi inaasahan. May mga yosi dito. Baka may pumapasok dito. What the heck? Yun lang. Oh my God. Merong ano? Merong mga parapernalya na naiwan. Shucks. Guys, di maganda to. Iba ata nagmumulto dito guys. Hindi kaya yung mga naririnig ko kaninang tao. Guys, ang lala nito, tingnan nyo. So, ibig sabihin guys, meron talagang pumapasok dito. Kasi merong mga ubos ng sigarilyo eh. Tsaka mga plastic, yan siguro yung mga lalagyanan nila. Kasi ito meron pang stick oh. Sobrang dami nito. Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang pumapasok dito. May foil. Shucks, meron pa pala dito guys. Yan po. May mga plastic guys. At paglipat ko sa banyo, mas marami pa pala dito. So meron dito. Oh my God.
Ang dami. Yan o. Diyan gala. May mga lighter pa. Daming foil. Hindi maganda to. Oh, shucks. Ito meron din pala. Kaya pala ang dami sigarilyo, guys. Yan o. Mga sigarilyo. Akala ko sigarilyo lang. Yan, may mga plastic tsaka foil, oh. Ang dami. Yun to. Yan o. Hindi maganda to. Bigla akong may narinig na kumalabog na parang may nagmamasid sa aking likod. Tak. Tanggalang dami talaga. Ibig sabihin, hindi lang isa yung pumupunta dito, guys. Delikado. Try na natin mag-investigate. Bilisan lang natin kasi meron din ako naririnig. Check natin kung meron tayong masasagap dito. Kunin natin yung gamit. Tingnan natin kung meron tayong... Tao po? Dito na ako mas lalong kinabahan dahil parang may nagmamasid kung saan ako dadaan. Diyang gala. Diyang gala. Sana ba may tao sa taas? Tahan lang tayo. Hindi nawawala ang tunog kaya sinubukan ko agad mag-EMF. Dito? Sa kwarto? Kagi nagpula? What the heck? Lagyan natin dito. Guys, malayo na yan, ha? Dito siya banda. Sa kwarto. Doon ako unang may narinig kanina. Meron itong napipick up kung saan ako unang may narinig na tunog kanina. Kaya nagumpisa na agad ako mag-imbestiga. Unang tanong pa lang ito agad ang nangyari. Ikaw ba yung na-aksidente dito? Oo, ya. So kung ikaw yung na-aksidente dito, ikaw ba yung nagda-drive o nakaangkas ka sa likod? Angkas sa likod? Gagi, klarong-klaro yun. So guys, para maintindihan nyo bakit ko tinatanong yun, kasi para makumpirma natin na siya talaga yung kausap natin. Pero yung na-aksidente talaga dito, siya yung nasa likod, angkas siya. So tama yung sagot dito. So kaya pala. So ikaw ba yung gumagawa ng tunog? Kanina pa nung dumadaan ako? Dito ako mas kinabahan dahil hindi ang sagot nito. Ibig sabihin, baka may umaaligid sa akin. Para makasigurado, pwede ko ba malaman kung ilang taong ka na? Sabihin mo sa akin kung ilang taong ka na. Huh? 19? Ulitin ko, tama ba yung narinig ko? Habang nagtatanong, bigla akong napatigil dahil meron akong narinig ng mga motor na papunta dito. Shucks, may mga motor. Guys, may mga motor. Okay, maraming salamat. Gusto mo bang ipagdasal kita? Guys, may mga motor. Delikado to. Gusto mo bang ipagdasal kita? May mga tao dyan?
para itong nagbibigay ng babala at sa mga sumunod na tanong, dito na ako nagdesisyon na tapusin ang investigasyon. Gusto mo na bang umalis ako? Alis na. Okay. Maraming salamat. Kaya dali-dali na akong umalis, baka ibang makakasalubong ko dito.